Tila wala ako sa sarili nang pumasok sa opisina. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko mga sinabi ni Katrina. Nagtatalo pa rin ang isip at puso ko kung dapat ko na nga bang pag-aralang kalimutan si Sandro. Sinubukan ko naman noong una, ngunit talaga atang matimbang ang nararamdaman ko para sa kanya. But given the circumstances now, I think I should try harder this time. Maybe the time for sucking is over and it's time to finally move on. Sapat na siguro ang kulang-kulang 2 taon na pagluluksa ko para sa aking sugatang puso. Inabala ko na lamang ang aking sarili sa trabaho nang makaupo ako sa harap ng aking lamesa. Hindi ko na halos na malaya ng oras dahil sa dami ng hinarap kong trabaho. Napahinto na lamang ako sa pagbabasa ng mga papeles nang makarinig ako ng mahinang katok mula sa pinto. Marahan kong inangat ang aking ulo upang tingnan ko sino yun. Bumukas ang pinto at iniluwan noon si Annalise. Miss Heidi, i-remind ko lang po kayo sa meeting and site visit niyo with Mr. Romualdez sa Laguna. Tura nito. Ngayon na ba yun? Tanong ko. Dahil sa bilis ng mga pangyayari nito mga nakaraang araw ay bahagya na akong nawala sa mga dapat kong gawin. Yes ma'am, this is also the project that we partner with sa Montes Corporation. Is it the theme park in Laguna? Sabat ng isang baritonong tinig. Sabay kaming napalingon ni Annalise sa may pinto na pinanggalingan ng tinig. Bahagya akong nahigit ang aking hininga na magtama ang aming mga mata. So much for moving on? Kantsaw ko sa aking sarili. Paano ko nga ba magagawang kalimutan na lalaking ito kung sa simpleng pagtatama pa lamang ng aming mga mata ay halos maghurumintado na ang aking puso? Yes sir, ito po yung meeting na sinabi ko sa sekretarya niyo nung nakaraang buwan. Gusto kasi ni Mr. Romualdez na makausap kayong dalawa ni Miss Heidi. Kaya lang po nasa ibang bansa pa kayo ng mga panahong iyon. Tugon ni Annalise. Alright, I'll do it since nandito din naman ako. I'll go to the meeting. Tura nito. Nanatili ako nakatitig dito habang hindi ko pa lubusang napaproseso ang nais nitong mangyari. Will that be okay with you, Heidi? Untag niya sa akin. You don't have to go. Kaya ko naman na iyon. And the meeting is only for formality. The project was already settled. Wika ko. No, it's fine. Wala naman ako masyadong schedule today. Giit nito. Nagpalipat-lipat ng tingin si Annalise sa pagitan naming dalawa. Ako naman ay nag-aalangang pumayag dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Unless, I know he was trying to imply that I don't want to go with him. Although it was true, I still don't want him to get the idea that I'm avoiding him. Of course you can. You can come if you want. Maagap kong sagot. I'll get my car. Convoy na lang tayo? Don't be silly. Isang kotse na lang ang gamitin natin. Wika nito. Muli ako natigilan. Hindi ko sigurado kung magandang ideya ba ang sinabi nito. Ngunit sa kagustuhan kong hindi ipahalata dito ang aking pagkailang ay wala sa sarili akong pumayag sa suwestyon nito. Let's go? Tanong nito. Sige. Nautal kong tugon sa kadalidaling nilipo ng aking mga gamit. Halos mabingi ako dahil sa lakas ng tibok ng aking puso. Labis-labis ang aking kaba habang papalapit kami ng papalapit sa elevator patungo sa parking area kung saan nandoon ang sasakyan nito. Should we use my car or yours? Maybe we should use mine. Turan ko. Okay. Nang bumukas ang elevator sa basement parking ay agad ako lumabas. Nauna na ako naglakad sa kanya. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang ba iyon o masyado lamang ako nag-overthink dahil pakiramdam ko ay nakapako ang kanyang mga mata sa akin. Sinubukan ko na lamang na ignorahin iyon. Nang makalapit kami sa aking sasakyan ay mariin akong napamura. Unang kita ko pa lamang sa aking sasakyan ay alam ko nang hindi iyon tatakbo. Ngunit nagbabakasakali pa rin ako kaya naman binuksan ko ang aking sasakyan at sinubukan buhayin iyon. At kagaya nga ng aking inaasahan ay hindi nabuhay ang makina noon. Got a problem? Tanong ni Sandro habang nakapatong ang kanyang braso sa ibabaw ng aking sasakyan habang nakatungo ito. Bumuga ako ng malakas na hangin bago tumingala dito. I think I drained my battery. Naiwan ko atang bukas ang aircon at ilaw ng kotse ko. Paliwanag ko. Hindi naman ako nagmamadali kanina kaya hindi ko maintindihan kung bakit ko naiwang bukas iyon. Maybe I was too preoccupied this morning because of what happened. That's why I haven't noticed that I left my lights and aircon on. I know someone who can fix your car. I'll call them to get it from here. Tura nito. For the meantime, let's use my car.
I have no other choice but to ride with him. Mas lalo lamang ako magmumukhang iniiwasan ko ito kung tatanggi ako. Hinintay naming bumaba si Annalise upang iwan dito ang susi ng aking sasakyan at para mabili na rin ito tungkol sa taong kukuha ng aking sasakyan upang dalhin iyon sa kasa. Pagkatapos may bilin kay Annalise ang lahat ay agad na kaming nagtungo sa kanyang sasakyan. Our travel was surprisingly smooth. Hindi kagaya ng inaasahan ko. Naging kalmado at maayos ang lahat. Kahit nang makarating kami sa Laguna upang makipagkita sa kliyente ay naging maayos din at walang problema. I was surprised to know that we could actually work together despite our past. Pero sa kabilang banda, hindi rin naman iyon nakapagtataka dahil nagawa na namin magkatrabahong dalawa. Yun nga lang, nasa loob pa ako ng ibang katawan. Malapit nang magdilim nang matapos kami sa aming trabaho. Kahit papaano ay saglit ko nakalimutan ng tungkol sa amin ni Sandro. Bahagya na rin nawala ang awkwardness sa pagitan namin dalawa. Should we have dinner first before we head home? Tanong nito nang makaalis na si Mr. Romualdez at nakabalik na kami sa kanyang sasakyan. I think that would be a great idea. Nakangiting tugon ko. Matamis ang ngiti nito habang nakatingin sa akin bago bumaling sa manibela at sinimulang buhayin ng makina ng kanyang sasakyan. Ngunit hindi pa man kami nakakaalis nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Saglit niya iyong tiningnan bago bumaling sa akin at tila ba nagdadalawang isip, ngunit sa huli ay sinagot din niya iyon. Hello? Bungad niya nang sagutin niya ang tawag. Have you found her? Where? Muli nitong tanong. Doon pa lamang ay may ideya na ako kung sino ang tinutukoy nito sa kausap. Send me the exact address. I'll pick her up. Mas malapit lang, iyan sa area ko ngayon. Ilang minuto pang tumagal ang kanilang usapan bago natutuloy ang ibinaba ang tawag. Kitang-kita ko ang mahigpit nitong paghawak sa manibela ng sakyan at ang malalim nitong paghinga. Ilang saglit itong nanahimik bago bumaling sa akin. They found her. Tura nito. Hindi ko naman alam kung anong dapat kong isagot sa kanyang sinabi. Should I congratulate him? Okay lang ba sa'yo kung sunduin muna natin siya bago bumalik sa Maynila? Tila kinakabahan nitong tanong. Sure. Of course. Let's go and get her. Wika ko sa kapilit na ngumiti. Hindi ko alam kung ano sumapi sa akin at pumayag akong sumama dito. I should have told him no, that I will just take a bus alone, but I didn't. Hindi ko din lubusang maintindihan ang aking sarili kung bakit ko pinahihirapan ang sarili ko ng ganito. Marahil ay gusto ko maramdaman ang sakit habang sa huling pagkakataon. Yung tipo ng sakit na hanggang buto. Nagbabaka sakali ako maging sapat ang sakit na iyon upang tuluyang mamanhid ang aking puso. Tahimik naming tinahak ang daan patungo sa tinutukoy ni Sandro. Wala akong ideya kung saan kami patungo. It feels like I follow him blindly because deep inside, I was craving for his companion. Gusto ko sulitin ang bawat oras na kasama ko siya dahil alam kong pagkatapos ng gabing ito, tuluyan na akong bibitaw. Ramdam ko ang pagod ng maghapon namin pagtatrabaho ngunit kahit anong pikit ko sa aking mga mata ay hindi ko magawang makatulog. Gusto ko magpahinga sa biyahe ngunit tila hindi sapat ang tulog upang pawiin ang pagod na aking nararamdaman. Kontintiis na lang, Heidi. Tuluyan ang nilamon ng dilim ang kalangitan na makarating kami sa aming pupuntahan. Huminto ang sasakyan ni Sandro sa tapat ng isang malaking gusali. May malaking karatulang nakasulat sa labas ng establishmento na ang nakalagay ay Home for the Forgotten Angels. Nang pumasok kami sa lobby ay agad kaming sinalubong ng isang madre. Malalim na ang gabi, iho. Iha, ano bang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong nito. May hinahanap po kaming babae. May nakapagsabi po sa amin na dito daw po siya matatagpuan. Sagot ni Sandro. Kinuha nito ang kanyang cellphone at pinakita ang litrato ni Caitlin doon. Muli ako nakaramdam ng kirot sa aking puso na makita ko may litrato si Caitlin sa kanyang cellphone. Hindi ko naiwasang isipin kung gabi-gabi niya ba iyong tinitingnan dahil sa pangungulila sa babae. Ah, si Caitlin? Oo, nandito siya. Bakit? Kaano-ano niya ba kayo? Saglit na natahimik si Sandro bago marahang bumaling sa aking gawi. Nangungusap ang kanyang mga mata. Tila ba kahit ito ay naguguluhan kung ano nga bang relasyon nilang dalawa. Mga kaibigan po niya kami. Tugon ni Sandro. Makalipas ang ilang minuto. Mabuti naman at napadalaw kayo. Nag-aalala na ako sa batang yun. Kala ko naman ay may kung anong tinatakasan kaya ayaw umuwi. Halika, tuloy kayo. Agad kami sumunod at pumasok sa loob ng gusali. Ang unang akala ko ay isa yung bahay ampunan. Ngunit na makapasok kami napagtanto kong bahay kalinga iyon para sa mga matatanda. Namataan namin si Caitlin na abalang inaasikaso ang isang matanda at tila masayang nakikipagbiruan dito.
After a long time, I finally see her smile again. Ngunit sa halip na matuwa ay tila mas lalong pinigang aking puso. Yun ang ngiting naging kabayaran dahil sa pagiging makasarili ko. Ngiting kahit kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Caitlin, iha, may naghahanap sa'yo. Mga kaibigan mo raw galang Maynila. Tura ng babae. Agad na nagangat ng tingin si Caitlin at lumingon sa amin. Mabilis na naglaho ang mga ngiti sa kanyang mga labi na makita kami. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas ay muli itong umiti. Subalit sa pagkakataong iyon, halata mo ang lungkot sa kanyang mga mata. Masuyong nagpaalam si Caitlin sa matandang kausap nito bago lumapit sa amin. Oh, maiwan ko na muna kayo para makapagkwentuhan kayo na maayos. Wika ng madreng tumanggap sa amin. Isang mabining ngiti lamang ang aking itinugon dito. Wala talaga akong takas sa'yo kahit saan ako magtago. Pabirong bungad ni Caitlin kay Sandro. Nakangiti naman itong bumaling sa akin bago muling nagsalita. Kumusta na, Heidi? Mukhang nangangayayat ka. Hindi ko lubos na mawari kung tunay ang magandang pakikitungo na ipinapakita niya sa akin. Malayong malayo ito sa Caitlin na unang lumapit sa akin noon upang sabihin sa akin na layuan ko si Sandro. You should go back. Santi is looking for you. Umpisa ni Sandro. That's the time when I felt out of place. Pakiramdam ko'y wala akong lugar sa magiging pag-uusap nila. Maghihintay na lang ako sa labas. Paalam ko. Hindi ko na hinintay ang sagot ng kahit na sino sa kanila. Mabilis akong tumalikod at iniwan ng dalawa upang makapag-usap ng maayos. Bago pa man ako tuluyang lumabas ay lumingon ako sa gawin nila. At sa huling pagkakataon, kitang-kita ko kung paanong tila kay gaan ang kanilang pag-uusap. Mas lalong tumindi ang pakiramdam ko na wala akong lugar sa mundo nila. I feel like an outsider. Parang tinutusok ang aking puso ng libu-libong karayom dahil sa labis na sakit. Tuluyan na akong tumalikod at lumabas ng gusali. Hindi ko nalubusang nakayanan ng sakit na makita silang dalawa. Wala akong ibang nais sa mga oras na iyon kung hindi ang makaalis sa lugar na iyon. I want to stay away from them as far as possible. Marahil ay sapat ng dahilan ng muli nilang pagtatagpo upang tuluyan na akong bumitaw at magpakalayo-layo. I have no reason to stay anymore. Malalim na ang gabi na makauwi ako sa aming bahay. Hindi ko na nagawang hintayin pang matapos ang pag-uusap ni Sandro at Caitlin. Above all, I don't think I'm strong enough to be with them inside the car. Baka hindi kayanin ang puso ko at tuluyan ng bumigay. I tried to save my heart and whatever's left of it from another heartache. Sapat na siguro iyon sa huling pagkakataon ay hinayaan ko ang aking sarili na makasama siya. Bagamat hindi ako pamilyar sa lugar na aming pinuntahan, lakas loob ako naghanap ng masasakyan pabalik ng Maynila. Mabuti na lamang at maraming mababait na tao doon sa Batangas kaya naman hindi na ako nahirapang maghanap ng masasakyang pauwi. Ilang oras din ang aking itinagal sa biyahe. Naroon naman akong susi ng bahay kaya hindi na ako nag-abalang gisingin ng mga kasambahay. Dumiretso na lamang ako sa aking kwarto upang magpahinga. Ramdam ko na ang labis na pagod, hindi lamang ng katawan ko pati na rin ang aking puso. Wala akong ibang nais sa mga oras na ito kung hindi ang kalimutan ng lahat upang sa gayon ay mawala na rin ang lahat ng pasanin na aking dinadala. Nang makapasok ako sa aking silid ay agad kong binuksan ng ilaw. Jesus Christ! Malakas kong bulalas nang biglang may bumangon mula sa aking kama. Muntik na ako mapasigaw dahil sa takot kung hindi ko lamang agad na namukhaan ko sino ang pangahas na pumasok sa aking silid. Katrina! May bala ka bang patayin ako sa atake sa puso? Pagalit ko dito. Malay ko bang uuwi ka? Akala ko'y mag-overnight ka nakasama si Sandro eh. Humihikab pa ito at pupungas-pungas habang nag-iinat sa ibabaw ng aking kama. At saang lupalop mo naman nasagap ang chismis na yan? Tanong ko dito. Ibinato ko ang aking bag sa ibabaw ng vanity mirror na nandoon sa gilid ng aking silid. Narinig ko kay Annalise na pumunta daw kayo ni Sandro sa Laguna. Kaya pumunta ako dito para makichismis. Hindi ko naman nakalaing aabutin ka pala ng siyam-siyam. Yan ang napapala ng mga chismosa. Grabe ka sa akin. Reklamo nito. So ano na nga? Kumusta? Ano nangyari? May comeback na ba? Sunod-sunod ditong tanong. Mukha kang comeback. Turan ko sa kainabot ang una at ibinatuin sa mukha niya. Pero seryoso, ano ngang nangyari? Kung walang comeback, anong meron? Closure? Pangungulit nito. Napabugan na lamang ako ng malakas na hangin bago bagsak ang balikat na umupo sa gilid ng kama. Dali-dali namang umusog si Katrina upang lumapit sa akin. Parang gano'n na din. Payak kong sagot. Paano parang gano'n na din? Naguguluhan itong tanong. Have you talked to sort things out?
No, we haven't. So paano naging closure yun? Naguguluhan itong tanong. Humugot akong muli ng isang malalim na hininga bago nagsimulang magkwento. After our meeting with Mr. Romualdez, someone called him. The next thing I knew, we were going somewhere in Batangas to pick up Caitlin. Natagpuan niyo na si Caitlin? Gulat nitong tanong. Oh, so that's what you mean by closure. Wika nito nang mapagtagni-tagni na nito ang nangyari. Hindi ko na kailangan pang i-detalye ang mga iyon dahil mukhang agad naman na niyang nakuha. But haven't you tried to talk to him at least for the last time? Para saan pa? Hindi ba't kaya niya hinahanap si Caitlin? Kahit umalis na ito dahil gusto niyang mabuo ang pamilya niya? Wala akong lugar sa buhay nila. Sa buhay niya. Kaya't para saan pa't kailangan ko siyang kausapin? Sabi nga ng basic rules sa accountancy, you should never assume anything unless otherwise stated. You still talk to him para marinig mo mismo mula sa bibig niya mga bagay na iniisip mo. Why would I put myself in that much jeopardy? Hindi naman ako ganoon kamartir para hilingin marinig mula sa mga labi niya na wala siyang balak na balikan ako at gusto niyang mabuo ang pamilya niya. Besides, this is what I want. Ako ang nagtulak kay Sandro patungo kay Caitlin dahil naniniwala kong ito ang tama. Mawawalan lang ng sa ang sakripisyong ginawa ko noon kung ako din mismo babali. Turan ko. This isn't what I was hoping for, but I expected it. Wika nito bago tumayo mula sa kama at lumapit sa bag niya na nakapatong sa ibabaw ng bedside table. May kinuha itong sobre mula doon. Here. Saad nito bago inabot ang sobre sa akin. What's this? Takang tanong ko. Open it. Mabilis kong binuksan ng envelope. Bahagya pang kumunot ang aking noo habang tinitingnan ang laman nito. It was a plane ticket and a Caribbean cruise. What's this? Ulit kong tanong. Hindi ko kasi lubos na maintindihan kung bakit kailangan niya akong bilhan ng ganito. Tinapay yan. Try mong kainin. Piloso po nitong sagot. Malamang ticket yan. Mas masarap mag-move on sa dagat kaysa sa opisina. Let yourself breathe. Kailangan mo yan para sa sarili mo. Masyadong matagal tong trip na to, Katrina. I can't leave the company for too long. Wika ko. Though I love the idea of leaving for a while. Total yun din naman talaga ang gusto kong mangyari. Gusto kong lumayo pansamantala upang makalimot. Don't worry about the company. Ako munang bahala. Besides, Sandro is here. Iwan mo muna sa kanya ang pamamahala ng kumpanya. Total, siya naman ito may kasalanan kung bakit kailangan mo mag-soul searching sa dagat. Wika nito. Mahina ako natawa dahil sa kanyang sinabi. Paano kung may comeback pala? E di sayang itong move-on package na regalo mo. Pabirong turan ko dito. Don't me. Prepared ako. It was supposedly a honeymoon gift if you two get back together. Eh bakit walang ticket for Sandro? Dagdag kong biro. Ano siya sinuswerte? Bumili siya ng ticket niya, no? Nailing na lamang ako habang nakangiti dahil sa pagiging kwela ng aking kapatid. But then, I realized the cost of this cruise. Pero teka, di ba masyadong mahal ito? Wait, I'll get my card. I'll pay you back. Wika ko. No, hindi na. Regalo ko na yan sa'yo. Pigil nito. But this is too much. Ang mahal nito. Kakasimula pa lang ng business mo. You can't spend this much money. Giit ko. The spa is doing well, Heidi. Besides, that didn't come from the business. That's my own money. Bakit? Ano akala mo? Ikaw lang ang heredera? May pamana din sa akin si dad, no? Kala mo dyan? Birong tura nito. I didn't mind sharing our money with her. Wala ako sama ng loob na nararamdaman kung iniwanan man ni daddy si Katrina ng mana. I think of her as my real sister. What's mine is hers. At kahit kailan ay hindi ko nakitaan sa Katrina na kagustuhan na angkinin ang lahat. That's one of the reason why I loved her even more. Ah, ganun. Eh di bigyan mo na rin ako ng pocket money. Buhasan natin yung mana mo. Biro ko. Che, tumigil ka. Hindi mo alam kung ilang bag at sapatos ang tiniis kong hindi bilhin para lang mabilhan ka niyan, no? Matamis akong ngumiti at niyakap ito. Thank you. You're welcome. Sagot nito sa katinugo ng aking mga yakap. Please be okay. Take your time and heal. You're a great person, Heidi. That's why I know for sure that God has something good stored for you. Just have patience, okay? Opo, manang. Pabirong saad ko.
Agad naman itong sumimangot dahil sa aking sinabi. Ilang minuto pa kaming nagkulitan at nagkwentuhan bago ako nagsimulang mag-impake ng aking mga dadalhin. Mamayang tanghali na ang flight ko patungo kung saan nakadaong ang cruise ship na aking sasakyan. Dahil sa pagiging abala, sa paghahanda ay hindi ko na namalayang na-drain na pala ang baterya ng aking cellphone at nakapatay iyon. Bala kong pagdating na lamang sa eroplano i-charge ang aking cellphone. Bahagya nang may liwanag sa labas nang matapos ako mag-ayos ng mga gamit. Si Katrina na din mismo nagatid sa akin patungo sa airport. Oh, mag-iingat ka dun ha? Call me when you're right. And please, huwag kang uuwi ng buntis from one night stand. Bili nito. Umiiling ko itong inirapan bago pa birong kinurot sa tagiliran. Puro ka talaga kalukuhan. Bakit? Uso naman talaga yan sa mga cruise na ganyan. At saka, huwag mong kalimutang bumili ng kondom bago ka umakyat ng barko. Mahirap na. Baka hindi ka makapagpigil. Mabuti na yung safe. Dagdag nito. Katrina! Nanlalaki ang aking mga mata dahil sa gulat. Napakadumi talaga ng utak mo. I'm going there to unwind, hindi para maghanap ng one night stand. Giit ko. Ay, ganyan din yung sinabi nung kakilala ko dati. I doubt that's true. Sigurado ako sinabi niya lang iyon upang mang-asar. Tumigil ka na, baka mahampas kita nitong maleta kong dala. Tumawa lamang ito dahil alam niyang nagtagumpay siya sa pang-asar sa akin. Please, cut some slacks, okay? Enjoy the cruise. Meet new people. At kung hindi talaga may iwasan, find a new love. Huwag mong limitahan ang sarili mo para gawin ang mga gusto mong gawin. Kalimutan mo muna lahat ng may iwan mo dito sa Pilipinas. Think of this as your new beginning. At kung ano man ang maging desisyon mo pagbalik mo, nandito lang ako para suportahan ka. Thank you, Katrina. I owe you this one. No sweat. I'll do everything for you to have the happy ending that you deserve. Nakangiting saad nito. Muli ko itong niyakap ng mahigpit bago tuluyang nagpaalam dito. Kumuway pa ako dito bago tuluyang pumasok sa loob ng boarding area. Makalipas lamang ilang oras ay nakaupo na ako sa aking assigned seat sa loob ng eroplano. Nandoon ako sa may bandang bintana at nakatanaw sa labas. Bahagya pa ako nagulat nang biglang may umupo sa aking tabi. Mabilis akong lumingon upang tingnan kung sino ang aking makakatabi sa loob ng ilang oras na biyahe. I can't help but admire the great physique of that stranger that sits beside me. Mas lalo itong gumawa po nang lumingon ito sa akin at matamis na ngumiti. Bagya pa ako nagulat nang iabot niya sa akin ang kanyang kamay at saka ito nagpakilala. Hi, I'm Conrad. I'll be your seatmate for the rest of our travel. Nakangiting tura nito. Heidi. Ganting pakilala ko dito bago ko muling ibinalik ang aking tingin sa labas ng bintana. Oh, you're also going into this cruise? Usisa nito, dahilan upang muli ko itong lingunin. Yes. I was hesitant to answer since I find it strange to talk to a stranger, but he seems harmless. Oh, what a coincidence. So do I. Galak na nitong saad. I'm glad to make some friends even before I board the ship. Isang mabining ngiti lamang ang aking tinugon dito. Though I find him attractive, I still can't stop myself from comparing him to Sandro. Conrad is a bit shorter than Sandro. The latter also has more defined physique than Conrad, and so on and so forth. Naiiling na lamang ako habang pilit na pinipigilan ng aking sarili na ipagkumpara ang dalawa. Sandro sets a standard that was too high too much. O baka naman dahil mas gusto ko lamang si Sandro kaya kahit sinong itapat dito ay walang panama. Gusto kong batukan ng aking sarili kung bakit iniisip ko pa rin si Sandro gayong ang dahilan ng biyahe kong ito ay ang kalimutan siya. Mariin akong pumikit at saka humugot ng isang malalim na hininga. Pilit kong iwinaksi sa aking isip ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Sandro. I need to start forgetting him. This time, I will try harder. Naging payapa naman ang aking paglalakbay hanggang sa makarating sa port ko saan nakadaong ang barkong aking sasakyan. Sa buong biyahe ay hindi ko na muling nakita si Conrad matapos naming lumipat ng eroplano para sa aming connecting flight patungo dito. Bahagya ko naman iyong ipinagpasalamat dahil konting oras ay naging payapa ang aking biyahe. Conrad has been nothing but a great companion during those hours that I've been traveling with him. Yun nga lamang ay masyado itong makwento. Mabait naman ito at magalang kaya nakukonsensya akong sabihin dito na kung maaari ay tumahimik ito. But there are some time that I enjoyed some of the things that he was saying.
Subalit ang lahat ng iyon ay salungat sa pangunahin kong dahilan, kaya't gusto ko maglakbay mag-isa. I want peace and quiet, and Conrad was the opposite of that. Naalala kong sinabi nitong iisang cruise ship na aming sasakyan kaya hindi malabong magkita kaming muli dito. Nag-umpisa nang magtawag ang banyagang cabin crew ng barko at isa-isa na itong nagpapapasok ng mga guest. Agad na din akong pumila doon. Agad kong inabot ang aking ticket sa crew na nasa may bukana ng pasukan. Matapos nitong saglit na suriin ang mga detalye doon ay nakangiti nitong ibinalik sa akin ang aking ticket at saka ito bumati. "Welcome to Majestic Caribbean Cruise Ship." Malawak ang ngiting tura nito. "Thank you," I politely replied. Dumiretso na ako sa loob at agad na hinanap ang aking cabin. Agad ako nagtanong-tanong sa mga crew na aking nakakasalubong upang mas mapabilis ang aking paghahanap. Hindi rin nagtagal ay nahanap ko na rin iyon. It was an inside stateroom. Maliit lamang iyon at walang bintana kaya't hindi mo matatanaw mula roon ang dagat. Katrina and her cheap ass. Turan ko sa akin sarili. Halata kasing ang pinakamurang kwarto ang kinuha nito para sa akin. I know she has money to buy me the suite stateroom, but I have a feeling that she deliberately chose this room to annoy me. Yari ka talaga sa aking babae kapag uwi ko. But regardless of the size, the room was quite nice and cozy. Okay na din ito dahil hindi naman din ako madalas na mananatili dito dahil bala kong sulitin ang bawat oras na nasa bakasyon ako. Bagyong sumakit ang aking likod dahil sa pagyuko dulot ng pagbubuhat ng aking mga gamit. Saglit akong humiga sa maliit na kama upang sandaling magpahinga sa kinuhang aking cellphone. Bago ko umalis sa Pilipinas ay nagpalit ako ng numero. Iniwan ko ang SIM card ko sa bahay bago ako umalis. I want to be alone. Kahit ang sekretarya ko ay hindi alam ang gamit kong number ngayon. Tanging si Katrina lamang ang laman ng aking contact, pati na rin ng ibang online app na gamit ko upang makausap ito. Sinamantala ko habang nakadaong pa kami at may signal pa. Pinindot ko ang numero ni Katrina at tinawagan ito gamit ang isang online app. After a few rings, she immediately answers. Nang buksan nito ang camera ay mukhang nasa spy tone na pagmamayari niya. "How's my favorite sister?" Bungad nito. "You only have one sister, dimwit." "But that doesn't mean I can't have favorites, right?" Ganting biro nito. "Oh, kamusta ka nga dyan? Ayos bang biyahe mo?" "Ayos naman, pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit pagkatapos mong ipagyabang sa akin na heredera ka, inside stateroom lang binili mo sa akin." Isang malutong na halakhak ang una nitong naging reaksyon. Nailing na lamang ako saka ito matalim na inirapan. "I was actually hoping that it would be a honeymoon gift and that Sandro will upgrade you to a high class. But since it didn't happen, think of it as being low-key. Man doesn't like powerful women. Pagkakataon mo nang makabingwit ng fa-fa-ball dyan." "I don't like men who can be easily intimidated by women of power. I find them weak. Kaya huwag mo na idahilan sa akin yan na loki-loki mo na yan. Sabihin mo kuripot ka lang." Giit ko. "And that too." Sang-ayon nito sa kamuling bumunghalit ng tawa. "Just ask the concierge if you can upgrade your cabin." Suggestion nito. No need. Hindi rin naman ako madalas mananatili dito kaya wala ding saysay kung mag-upgrade ako ng kwarto. Turan ko. "How are things there?" Usisa ko. "And by that, you mean Sandro?" She taunts me. Matalim ko itong inirapan. "Hindi ka nakakatulong sa pag-move on ko, alam mo yun?" Mahina itong tumawa. "If you're talking about the company, it's still running." My gosh, Heidi, ano bang akala mo? 1 taon ka nang nawawala. Hindi lulubog ang kumpanya sa loob lamang ng ilang araw na wala ka. Kahit pa 1 taon kang mawala. Saka sigurado namang hindi pa babayaan ni Sandro ang kumpanya mo, no? "Will you please stop mentioning his name?" Nainis kong saad. "Ay, sorry. Nagmo-move on ka nga pala." Asar pa nito. "But what if..." "It's only what if, ha? I'm not saying or implying anything. You know." "Get straight to the point, Katrina." Pilit ko dito. "What if, magically, Sandro shows up in front of you?" "Ano yun? Bigla siya nagkaroon ng pakpak tapos lumipad papunta dito?" Pabirong saad ko. "What if lang naman? Malay mo, di ba? You can never tell. Pero kung sakali mang bigla siyang magpakita sa'yo, anong gagawin mo?" "Di mag-hello. Ano namang inaasahan mong gagawin ko?" Tugon ko.
Hindi ka magagalit sa kanya? Katrina, ano ba namang mga tanong yan? Saka bakit naman ako magagalit sa kanya? Wala naman siyang kasalanan sa akin. Our situation is complicated. Will you give him a second chance? Pangungulit nito. Ano bang second chance ang pinagsasabi mo dyan? Alam mo ang weird mo. Wika ko. Ito naman nagtatanong lang. Kaya nga what if napaka-KJ mo talaga. Tura nito. Ewan ko sa'yo. Sige na, babay na. Magpapahinga muna ako. Wala pa ako maayos na tulog. Wika ko bago tuloy ang nagpaalam. Nang may baba ko ang tawag ay muli akong humiga upang magpahinga. Ngunit dahil marahil sa mahabang biyay ay hindi ako dalawin ng antok. Tila naninibago pa ang aking katawan sa lugar kaya't kahit pagod ay hindi ako makatulog. Pinili ko na lamang buklatin ang pamphlet na kalakip ng ticket kung saan nakasulat ang aming itinerary. Base doon ay ang magandang lugar ng Bahamas ang una naming destinasyon. Mananatili kami ng 2 araw at 1 gabi sa isang hotel bago muling bumalik sa barko at magtungo sa susunod namin pupuntahan. Hindi ko maitago ang aking pananabik dahil marami na akong magagandang bagay na nabasa at nakita sa internet tungkol sa lugar na iyon. Nangunguna na doon ang napakalinaw nitong dagat na talaga namang nakahahalina. Dahil hindi na din ako dalawin ng antok, ay nagpasya na lamang akong umakyat sa taas upang humanap ng makakain at may inom. I think it's now time for me and Margarita to have a little talk. Inayos ko muna ang aking sarili bago lumabas at umakyat sa deck kung saan nandoon ang bar restaurant. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero. Mangilan-ngilan dito ay nakakasalubong ko habang papaakyat ako sa deck ng barko. Nang makarating ako doon ay agad kong hinanap ang bar at saka umorder ng isang margarita. Isn't it too early for a margarita? Tura ng baritonong tinig mula sa aking likod. Para akong natulos sa aking kinatatayuan. Daig ko pang namalingno dahil hindi ko maigalaw ang aking anumang parte ng aking katawan. Pakiramdam ko'y pinaglalaruan lamang ako ng aking isip. Kilalang kilala ko ang nagmamayari ng baritonong tinig na iyon. Ngunit imposible. Hindi maaaring tama ang aking hinala dahil iniwan ko ito sa Batangas ng gabing iyon kasama si Caitlin. Wala akong lakas na lingunin ito. Parang bigla na lamang nanlambot ang aking tuhod. Iniisip kung gano'n na lamang siguro ang pagkamiss ko sa kanya. Kaya't kahit hanggang dito'y naririnig ko pa rin ang boses niya. Mas lalo kong nahigit ang aking hininga nang maramdaman kong tumabito sa akin. Sa pagkakataong iyon ay bahagya ako nagkaroon ng lakas na bumaling dito. Halos lumaglag ang aking panga dahil sa pagkagulat ng mabalingan ko ito.